Nagmumuta-muta pa nga ang inyong katrops bago lumabas ang kwarto. Paano ba naman si kulit ng mamadaling bumangon at lumabas ang kwarto? Paglabas nga namin ng kwarto, ito nga si mama nakahanda na ng pang-almusal. Nakanilagang kamoteng kahoy na siya at saka nakaprito na ng daing. Nagsasaing na rin siya at habang nagsasaing siya, nagpakulo na rin muna ako ng tubig kasi marami pang magkakape. Wala na palang laman yung thermos. Tapos nagpabili na rin muna sila ng asukal. Ito na nga, sinalin ko na nga sa lalagyan. Maya-maya pa kumulo na nga itong pinapakulo kong tubig. Pero bago ko siya ilagay sa thermos, ilalagay ko muna siya sa basong pagtitimplahan ko ng kape para hindi punong-puno at hindi umaapaw yung thermos. Pagkatapos kong ang lagyan ng pinakulong tubig ang pagkakapihan ko, sinalin ko na rin agad dito sa thermos para hindi lumamig. Sayang kasi yung init. Tignan nyo nga naman, ang lakas pa ng usok niyan. At dahan-dahan ako niya kasi mahirap na baka mapasok ko. Tulad ng pagpasok sa pag-ibig ko sa'yo. Charot! Pagkatapos kong isali na pinakulong tubig, nilagay ko na rin agad sa lamesa at ito nga si mama, kumakain na nga ng paborito nilang kamoting kahoy ni papa. Tapos ito naman si kulit, ang aga niyang ginugulo ang lolo niya. Tingnan mo nga naman, nandun agad sa lolo niya. Nangungulit na naman, no? Pagkaluto nga ng kanin, agad ko na ngang inasikaso ang pang-almusal ni Zoe para makakain na rin siya. Milo nga pala ang uulamin niya for today's video. Ito talaga yung favorite niyang i-almusal. Kahit may pang-sabaw at may pang-ulam naman siya dito. Ito talagang nire-request niya. Nagagalit pa nga siya kapag hindi daw Milo at kanin ang almusal niya. Nakakarami din kasi siya ng kain kapag ito yung almusal niya. Pero mga katrops, hindi ko nilalagyan ng asukal yan. Pure Milo lang yan at mainit na tubig. Pinapalamig ko na nga yung pagkain dito ni Zoe. Tignan nyo kung gaano karami yan. Ubus niya yan mga katrops. Sobrang lakas talaga ni Zoe kumain kapag ito ang almusal niya. Habang nagpapalamig ako ng almusal ni Zoe, bumaba na nga yung kanyang mga pinsan. Ito nga pala ang kuya niya, si Kuya Benji niya at si Bea. Kagigising lang din ng mga bata na yan, kaya dito dumiretso, inalok na rin namin ang almusal. Fast forward na nga tayo nito mga katrops. Pagkatapos nga ni Zoe kumain, agad ko na nga inasikaso yung laundry ko. Grabe, dami ko na palang labahan. Tignan nyo nga naman, punong-puno na yung plastic laundry. Sasabay kasi ako sa pag-pick up, magpapalandry din kasi yung hipag ko. Baka maiwanan na naman ako, kawawa naman yung magpipick up, pabalik-balik, baka itapon na sa akin yung labahan ko. Charot! Pagkatapos ko ngang ayusin, agad ko na nga itong nilabas para pipick upin na lang din mamaya. Pagkalabas ko nga ng mga labahan ko, pumasok din ako agad at niyaya ko na rin sila mama at papa para mag-almusal. Kaso sabi nila tapos na daw sila kaya kumain na lang daw ako. Kaya eto, naganda na nga ako ng almusal ko at kakain nga muna ang inyong katrops kasi natakam talaga ako sa ulam namin ngayon, daing. Ang sarap kasi talaga na itong i-almusal, lalo na't kakamay kakakain, napaka-the best talaga. Pagkatapos ko nga kumain, agad ko na ngang hinanda ang pampaligo ni Zoe. Pero syempre, bago siya maligo, kailangan niya muna mag-toothbrush. Habang nagpupuno ko ng balde niya, eto nga tututbrushan ko nga muna siya. Maya-maya pa, napuno na nga yung balding paliliguan ni Zoe, kaya ilalabas ko na rin to. Pagkatapos kong ang liguan si Zoe, etong at nakakita pa nga ako ng mangga. Talaga nga naman si mama, nagtira pa talaga siya. Para daw sa akin yan, para daw makatikim daw ako at para pang dessert ko din daw, hati daw kami. Grabe talagang pagmamahal ng magulang, walang kapantay. Yung ultimo isusubo na lang nila, ititira pa nila sa kanilang mga anak para din makatikim sila kung ano ang kinakain nila. The best talaga ang pagmamahal ng mga magulang, walang kapantay. Kaya salamat sa walang sawang pagmamahal sa amin, mama at papa. Mahal na mahal rin po namin kayo. Habang kumakain nga ako, itong dalawang magpinsan, chill na nanonood dito sa may kwarto. Bati sila for today's video. Habang busy nga yung dalawang pinsan nanonood, bigla namang dumating tong isang pinsan nila. Ito nga pala si Gray. Hi Gray, Gray. Ito nga pala yung batang na grabing napakabibo at napakadaldal na rin. Grabing bilis ng panahon ngayon, no? Lalo na sa mga bata. Ang bilis nila mag-grow up. Kinagabihan nga, ito na naman naisip na naman kalokohan ng inyong katrops. Habang nakatambay yung mga pamangkin ko sa labas, pagtitripan ko sila. Titignan natin reaction nila. Talikod! Talikod ah! Sabi, ikaw tumalikod ka. Jay, ikaw muna Jay. Tumalikod ka kasi. Halika, dali. Oh. Pikit. Ayusin mo ah. Ako na nga. Pikit. Pikit.
Pikit! Umutakpan niyo pa. Huwag mo ano eh, pipikit lang siya. Pikit ka lang. Ano talikod kang pikit ka? Pumikit nga ni. One, two, one, two. Alisin mo na yung kamay mo. 3. Next, sabi ka. Tikit muna. Oh, wow. Wait lang. Tikit muna. Oh, 1, 2, 3. Isa pa, dali mo pa doon nga amoy eh. Pagkatapos ko ng pagtripan yung mga pamangking ko sa labas at pagkatapos din namin magapunan, eto na nga't inasikaso ko na nga rin yung kwarto, aayusin ko na yung hihigaan ko. Lilinisin ko to ng bongga kasi naiinis ako kagabi, yung tipong ang sarap na ng tulog ko tapos gigisingin lang ako ng kalabit ng ipis. Kaya ayan, pinalandry ko na rin lahat-lahat, pati yung bedsheet ko at yung mga pillowcase ko. Ayan nga, pinagpagan ko nga ng todo yung foam at talaga namang binacuum ko bawat sulok ng kwarto. Sana mahigop ng vacuum na to yung ipis na kumalabit sa akin na makaganti man lang ako sa istorbo niya sa akin kagabi. Charot! Pagkatapos ko nga linisan yung sahig, sayang hindi nahigop yung ipis ng vacuum, pero babawi talaga ako kapag nagkita tayo. Charot! Ito na nga, talagyan ko na nga ng bedsheet yung foam. Magpapalit na rin ako ng mga pillowcase. Yung dalawa lang pala ang lalagyan ko, yung mga malalambot lang. Yung dalawang malalaki kasi ang bigat niyan sa ulo, kaya ginagawa ko lang tandayan. At saka mag-isa lang naman ako dito sa kwarto, kaya dalawa lang muna yung lalagyan ko. Natapos ko na ngang ayusin ang tutulugan ko, katabi na lang ang kulang. Charot! O diba, ang laki ng tutulugan ko, pero mag-isa lang ako magugulong-gulong dyan. Paglabas ko nga ng kwarto, nakita ko naman tong kapatid ko busy-busy sa kusina. Niluluto na niya yung kanyang fishball at kikya. Magsa-sideline ata to dito sa bahay. Charot! Ito lang daw kasi yung kakainin niyang hapunan. Pagkatapos maluto ng kapatid ko yung fishball at kikiam, ito na nga tilabas ko na yung pambato kong sausawan. Pero hindi fishball at kikiam ang isasawsaw ko dyan. Meron din kasi ang biniling dalandan kanina, kaya ito muna ang kakainin ko. Pagkaubos nga ng dalandang kinakain ko, ito naman titikman ko naman yung niluto ng kapatid ko na fishball at kikiam. Ang sarap pala nito, lalo na kapag bagong luto pa. Tapos ang sarap pa ng sausawan na ipapares mo. Yun lamang po mga katrops. Kung hindi ka pa po naka-follow sa aking Facebook at Facebook page, ano pa pong hinihintay nyo? Baka naman. Salamat po!